VP Sara's accounts generated a total of 371 large transactions and 30 suspicious transactions from 13 October 2005 to 20 January 2026. A review of the EMLC database records show a total of 417 transactions amounting to approximately 3.92 billion from 2005 to 2026. Nagsumite ng ulat ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Justice Committee kaugnay ng covered at suspicious transactions sa bank accounts na iniuugnay kina Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Ginawa ang datos sa pamamagitan ng mga ulat na natanggap ng AMLAC mula sa mga bangko. Ipinasapi na ito ng House panel kaugnay ng pagdinig sa aligasyong pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa ligang batas ni VP Duterte dahil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang ideklara ang yaman sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa datos ng AMLAC na ipresenta sa pagdinig ng mga reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo, bumibilang sa mahigit 600 ang covered transactions samantalang 33 naman ang suspicious transactions sa bank accounts na iniuugnay sa mag-asawa mula taong 2005 hanggang 2026. Tumutukoy ang covered transactions sa mahigit 500,000 pesos na financial transaction. Suspicious transactions naman ay may nakitang red flag o kahina-hinalang galaw ng transaksyon. Kapag po lumagpas ng 500,000 yung isang transaksyon, ire-report po yun as covered transaction. Yung suspicious transaction reports, wala po siyang halaga. It can be below 500,000, maaari pong 10,000, 20, 30, 50. Maaari din pong sobrang laki na lumagpas din ng 500,000. Pero ang pinagkaiba po niya sa suspicious transaction, ang tinitingnan po natin or ng covered person or ng bangko na nagre-report, meron bang mga kahinahinala na mga transaction or galaw doon sa kanyang galaw nung kliyente niya? Sa transaction reports na iniuugnay sa bank accounts ni VP Duterte mula 2005 hanggang 2026, nagsimulang tumaas ang financial activities sa taong 2007 kung kailan naitala ang transaction value sa halagang mahigit 208 million pesos. Mula 2009 hanggang 2013 naman, naitala ang ng financial movements kung saan umaabot sa mahigit 400 hanggang 704 million pesos ang halaga ng mga transaksyon. Nagsimula itong mag-moderate mula 2014 hanggang 2022 kung kailan pumalo sa pagitan ng 40 million hanggang 85 million pesos ang halaga ng transaksyon. At bumaba pa ang financial transactions mula taong 2023 hanggang 2026 o mahigit 1 million hanggang 13 million pesos ang value. Ang transaction reports na ito iba pa sa datos na nakalap ng AMLAC mula sa mga ulat kaugnay ng bank accounts na inuugnay naman kay Attorney Carpio, asawa ng Vice Presidente na may kabuoang 403 transactions na may tinatayang 3.12 billion pesos na halaga mula 2007 hanggang 2026. Tinutulan naman ng isang kongresistang kilalang kaalyado ni VP Duterte ang paglalabas ng naturang ulat ng AMLAC nang wala umanong kautusan mula sa korte. Bagay na tinutulan ng kapwa nito mambabatas at iginiit na exempted sa bank secrecy law ang impeachment case. I would like to manifest to clarify for the record whether this committee may require submission of AMLC records without a court order. Under the Anti-Money Laundering Act of 2001, suspicious transaction reports and covert transaction reports are confidential and may only be disclosed upon order of a court. Yes, meron ho tayong Secrecy of Bank Deposits Law na sinasabing sikreto, confidential, yung mga bank deposits, pero hindi po naman yan absolute rule na wala na siyang exception. Ang exception dyan, isa sa mga exception na yung cases of impeachment. Samantala, pinuna rin ng mga kongresista ang kawalan ng deklarasyon ng cash on hand o bank deposits sa ilang SALNs ng Vice Presidente. Partikular na sa mga taong 2019, 2020, 2021 kung kailan Davao City Mayor pa ito. Gayun din nang mag-umpisa itong maging pangalawang Pangulo mula taong 2022, 2023 at 2024. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Based on our
received copies of the SALN, Your Honor. Yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Wow. Dahilan para ipagtaka ng ilang House Justice members ang milyong-milyong pisong halaga ng transaksyon sa bank accounts ng Vice Presidente mula 2019 hanggang 2024. At makikita po natin dito na kahit mag-usap po tayo sa total transactions, mag-usap po tayo sa total inflows, kahit mag-usap po tayo doon sa total investment activities ng atin pong pangalawang Pangulo on her transactions, hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million at doon po sa mas maliit pa nga na mga net worth in a previous reporting. At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Dahil sa SALN kanina na binabanggit po ng ating kasamahan na si Congressman Terry Redon, may mga sinabi na wala na may cash on hand, kaso lang base sa pasok at labas ng pera, mas malaki po yung nai-report ng AMLAC at ng mga bangko sa AMLAC kaysa sa dun sa lumalabas sa SALN. Para sa isang House Assistant Minority Leader, sapat na ang mga ebidensyang ito para umusad ang proseso ng impeachment laban kay VP Duterte. Kailangan ipaliwanag ni VP Sara yan at hindi lang po sa komite kundi sa taong bayan kung saan ang galing ang bilyong-bilyong pesong ito. Siyempre, karapatan ni Vice Presidente na ipaliwanag sa committee to o kaya kung gusto naman niya, hintayin niyang umabot sa Senado kung maaabot doon at doon niya ipaliwanag. Pero ganun pa man, ang ebidensyang ito ay may tuturing na smoking gun o matibay na basehan para masabi na may probable cause para iangat ang kaso. Gaya sa mga naunang pagdinig, walang Vice Presidenteng humarap sa House Justice Committee. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.